Magandang araw mga ma'am at sir. For today's video ay sama-sama nating alamin kung paano ang tamang pagtatanim kamoteng kahoy. Ano nga ba ang kamoteng kahoy? Ang kamoteng kahoy, na kilala rin bilang kasaba sa Ingles, ay isang halamang ugat na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na rehiyon. Ito ay isang mahalagang halaman sa maraming bansa dahil sa kanyang mataas na nutritional value at kakayahan na tumubo sa mga lupaing hindi masyadong maayos. Ang mga ugat ng kamoteng kahoy ay naglalaman ng maraming carbohydrates at iba't ibang mga bitamina at mineral. Maaari itong kainin na sariwa o lutuin bilang bahagi ng mga pagkain. Ginagamit din ito sa paggawa ng harina, kape, at iba pang mga produktong pagkain. Dito sa Pilipinas ay karaniwang kinakain ito ng luto, o kaya naman ay ginagawang iba't ibang kakanin tulad ng suman, kasaba cake o pin-ice. Ang pinakamalaking taniman ng kamoteng kahoy ay matatagpuan sa mga bansang tropikal, tulad ng Brazil, Nigeria, at Thailand. Sa Pilipinas, ang mga lalawigan ng Camarines Sur at Leyte ay kilala rin sa kanilang malalaking taniman ng kamoteng kahoy. Ang Brazil naman ay isa sa pinakamalaking tagapag-ani ng kamoteng kahoy sa mundo na mayroong malawak na taniman sa rehiyon ng Amazon. Ang laki ng taniman ng kamoteng kahoy ay maaaring magbago depende sa mga kagamitan, pamamahala ng lupa, at kondisyon ng kalikasan sa iba't ibang lugar. Para magtanim ng kamoteng kahoy, una mong kailangan ng mga punla. Maaari kang bumili ng mga punla sa mga nursery o magbunot ng mga sanga mula sa malulusog na puno. Ang mga magsasaka ay karaniwang kumukuha ng punla sa mga inani nilang kamoteng kahoy, kinukuha nila at pinuputol ang mga malulusog na puno ng kamote at puputulan ng halos isang ruler at iyon ang gagawin nilang punla. Itanim ang mga sanga sa mga lupaing mababa ang posibilidad ng pagbabaha at malalim ang lupa. Ang pagtatanim ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagtanim ng mga piraso ng sanga sa lupa at pagkatapos ay tabunan ito. Kapag lumaki na ang puno, maaari mong anihin ang mga ugat pagkatapos ng 8 hanggang 12 na buwan mula sa pagtatanim. Subalit, ang tamang panahon para sa anihin ang kamoteng kahoy ay maaaring mag-iba depende sa klima, uri ng lupa, at iba pang mga salik. Karaniwang inaani ang kamoteng kahoy kapag ang mga dahon nito ay nangitim at nagsimulang magtuyo, na nangyayari sa pagitan ng 8 hanggang 24 na buwan mula sa pagtatanim, depende sa uri at kondisyon ng lupa. Sa mga modernong bansa tulad ng Brazil at Thailand ay gumagamit sila ng tractor at mga makabagong makinarya sa pagtatanim ng kamoteng kahoy. Dito sa atin sa Pilipinas karamihan ay tradisyonal na paraan pa ang ginagamit sa pagtatanim ng kamoteng kahoy. Sa kabuuan, ang pagtatanim ng kamoteng kahoy ay isang mahusay na pamamaraan upang mapalago ang produktibidad ng lupa at magkaroon ng sasanidong mapagkukunan ng pagkain.